Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Tulong sama-sama, sa bandang huli mas tataas ang kita. Lagot na ang ating pamayanan, tiyak na ulat ang ating bayan. Maliwanag at mapayapang pang-agrikulturang umaga lambak ng Cagayan. Isa na namang pagkakataong pag-aalay po natin ng ating palatuntunang Magsasakang Pinoy sa lahat ng aming mga tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mga kapatirang magsasaka at mangingisda na tagapangasiwa ng kasiguruhan ng pagkain sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino, at pati na rin po sa mga tagapakinig natin sa mga karatig bayan na naabot ng signal ng ating programa. Nagbibigay-pugay muli ang iyong abang lingkod kasamang Rod na sana maayos palagi ang pagsalubong natin sa isa na namang bagong umaga ngayong linggo katulad ngayon. Sa mga nagpapatuloy na nag-aani ng kanilang pananim, palay man, mais man, gulay o prutas man, palaisdaan man, ay hangad naming maaani po ninyo ang inaasam nating dami at kalidad ng produksyon. Sa mga nagbabalak namang mag-alaga ng hayop, ay umaasa po kami na ang naumpisahan nating nabanggit at natalakay na hanap buhay tungkol sa pag-aalaga ng tupa ay nasuri po nating maigi na pwede pong isama sa ating pangkabuhayan, lalong-lalo na sa mga may medyo malawak ang kanilang lupain na hanggang ngayon ay wala pang masasabing pananim na karaniwang o pirmihang itinatanim at napapakinabangan sa kasalukuyan. Ang pag-aalaga po ng tupa ay isa sa mga inirerekomenda ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa ating rehiyon dahil sa mga ilang kalamangan nito sa pag-aalaga ng iba pang klase ng hayop. Sa panghuling pagsama-sama po natin ay ating naumpisahan ang pag-aalaga ng tupa sa kapatnubayan ng isang naihandang gabay sa gawaing ito. Ang nasabing gabay ay isang video production na inihanda ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka dito sa Region 2 at inihandog ng nasabing opisina sa mga magnanais mag-umpisa sa isang proyekto sa pag-aalaga ng nabanggit na hayop. Sa naunang bahagi ng gabay na ito ay nasubaybayan po natin ang mga ilang pangunahing aspeto ng pag-aalaga katulad ng pagpipili ng lugar na pag-aalagaan. Dapat po walang magnanakaw, walang insurgency, maayos lang ang labasan ng tubig. Ang lugar ay may pagkaburol o pagkadalisdis, may malapit na pagkukunan ng tubig, malapit sa lansangan at may sistema ng elektrisidad. Sumunod po ay ang pagpapabuti ng pasture, vegetation, para may nakahandang mapagkukunan ng pagkain sa buong taon. Sa pag-uumpisa ng proyekto ng pag-aalaga ng tupa ay dapat may nailalagay na bakod para malukob ang mga forages na inuumpisahang paramihin at pampakain sa mga hayop. Sumunod po ang paghahanda sa taniman ng mga forages at pag-aalaga at pagpaparami ng mga ito. Natalakay din po ang tungkol sa kahalagahan ng pabahay para sa mga alagang tupa. Okay, mga kaibigan, sa umaga pong ito ay maipagpapatuloy ang mga iba pang mahahalagang aspeto ng pag-aalaga ng tupa. Sa bandang pag-uumpisa nitong pagtatalakay nito ay tungkol sa pagpipili ng mga lalaki at mga babaeng aalagaang tupa at ang mga inahing tupa. Susundan po ito ng pag-aalaga at paghahanda ng palahiang tupa. Ang pagpili ng lalaking tupa o ram ay napakahalaga kaya dapat ding pumili ng mabuti. Sa pagpapabuti ng native breed, inirerekomenda ang pagkuha ng purebred.
Ang crossbreed naman ay pwedeng isama sa mga upgraded na babaeng tupa para mapanatili ang magandang lahi. Ang ram po ay yung lalaki na tupa. Dapat po ang ram ay siya po ang pinakamalaki sa grupo na magkakaparehas ang edad. Dapat siya po ang pinakamalaki, yung ram. Tapos ang kanyang buhok ay makintab at maiksi na siyang nagpapahiwatig o nagpapakita na ito ay walang bulati o ibang parasite sa katawan. Dapat yung paa niya ay malakas para pag sumasampa, dapat malakas yung paa niya. Matipuno ang dibdib at magandang hubog ng balikat. Para pag siya ay sumasampa, mabilis siyang sumampa kasi matibay ang dibdib at magandang hubog ng balikat. Malaki rin ang balakang. Ang lahi ng pinanggalingan ay siya ay nanganganak ng nakapagpapalay siya ng twins or triplets. Maganda ang kanyang breeding performance. Ang mga purebred, crossbreed, upgraded at native na babaeng tupa ay dapat may katangian gaya ng mga sumusunod. Una, maiksi at makintab ang buhok, maganda ang pangangatawan, malusog at walang kuto o anumang uri ng parasitiko. Pangalawa, malapad ang balakang na nagpapakita ng kakayahang manganak. Pangatlo, bilog na dibdib at malalim na pangangatawan na nagpapakita ng abilidad na maglikha ng sariling gatas. Pangapat, malalakas sa tuwid ang paanan na nagpapakita ng abilidad na magdala ng dagdag na bigat sa kanyang pagbubuntis. At panglima, maganda ang hubog ng dede at utong na nagpapakita ng katangiang mag-aruga ng mga supling. Ang ating pong piliin na inahin o ewe, siya yung pinakamalaki sa grupo. Tapos, malakas at tuwid na paanan o yung paa. Kasi po, pag nagdadalang tao or buntis yung babae, yung ating alagang tupa na babae, dapat po malakas yung kanyang paa para mabuhat niya yung anak niya sa loob ng katawan. Or pag nagdadalang tao o nagdadalang tupa. Yun. Ang mga palahiang tupa na nanggaling sa ibang lugar ay nangangailangan ng ibayong pag-aalaga o pagkalingap para mapadali ang pag-adjust nila sa bagong kapaligiran, klima, pagkain at sistema ng pangangalaga. Ang mga palahiang tupa o breeder stock na galing sa ibang farm o ibang lugar ay nangangailangan ng espesyal na pangangalaga as they adjust to a new environment. Nararapat lamang na mabigyan sila ng karampatang pangangalaga sa bahay na kanilang malilipatan. Ang mga iba't ibang paghahanda na dapat gawin ay ang mga sumusunod. Una, humanap o gumawa ng bahay para lamang sa mga bagong dating na staff. Ang bahay ay nararapat lamang na maayos, malinis, at maganda ang ventilasyon upang magkaroon ng magandang sirkulasyon ang hangin at maiwasan ang posibilidad ng pagkakaroon ng sakit na dulot ng amonya na galing sa nakaimbak na dumi at ihi. Pangalawa, kinakailangan lamang na linisin ang loob at labas ng kulungan or mag-apply ng disinfectant. At ang huli ay maglagay ng footpath sa entrance o sa pinto ng kulungan. Ang mga nasabing tupa ay manatili sa kanilang bagong tirahan hanggang sa sila'y masanay sa bagong kapaligiran. Masusing itala ang mga nakita o naobserbang pagbabago sa mga tupa. Ang mga imported na tupa ay kailangang obserbahan sa loob ng 5 linggo at 2 linggo naman para sa mga tupa na galing dito sa bansa bago sila ihalo sa mga dating alaga. Madaling araw ang pinakamainam na pagbiyahe sa palahiang tupa. Gumamit ng semi-closed vehicle o kulong na sasakyan at kung maaari mayroon itong individual na koral o pen para maiwasan ang pagkasugat ng mga tupa habang ibinabiyahe. Bigyan sila ng tubig na may electrolytes at concentrates, lalo na kung malalayong lugar ang pinanggalingan ng mga ito. Siguraduhin din na nabakunahan ng mga binabiyaheng palahiang tupa dahil isa ito sa mga nakapaloob sa batas ng quarantine. Ang mga hakbang na dapat sundin sa pag-aasikaso
at pagmamasid sa bagong dating na stocks ay ang mga sumusunod. Una, magbigay ng malinis na inuming tubig na may halong electrolytes pagdating ng mga to. Pangalawa, pagkatapos ng ilang oras, magbigay ng kanilang kakainin katulad ng concentrates or mga damo. Sa pagbibigay ng concentrates, kinakailangan ang dami ng kanilang kinakain ay nakabase din sa kanilang edad. Halimbawa, ang ibiniyahe nating tupa ay tinatawag natin nasa edad na weaners or growers. Nangangailangan sila ng concentrate about 100 to 150 grams per head per day. At sa mga inahin or dry use, nangangailangan sila ng 250 grams concentrate per head per day. At ang mga breeder o malapit na rin gawing palahian ay nangangailangan sila ng 300 grams per head per day. Kung sa damo naman na dapat ibigay sa kanila, at least 3% of their body weight ang dami ng damo na kanilang kain. Ang lahi ay kinakatawan ng grupo o klase ng mga tupa na nagpapakita ng halos magkakatulad na pisikal na katangian na naipapasa sa kanilang mga supling. Maraming lahi ang tupa ngunit kaunti lamang ang matagumpay na naaalagaan sa bansa. Ang St. Croix at Katahdin na mula sa Australia, ang dalawang popular na tropical na lahi sa Nucleus Farm at siya ring inangkop sa kondisyon ng Region 2. Ang bilang ng mga ito ay patuloy na tumataas bunga ng breeder loan program na ipinapatupad ng Department of Agriculture, partikular ang Isabela Breeding Station. Ang mga lalaking tupa o ram mula sa mga ito ay siyang ginagamit sa pagtataas ng lahi ng mga tupa sa rehiyon. Ang sistema ng pagpapalahi ay naipanukala bilang resulta ng pagsusuri ng cross-breeding combinations na isinasagawa ng Ilagan Breeding Station. Ang lahing St. Croix ay karamihang puti o maitim ang kulay na may batik-batik. Balingkinitan ng kanilang pangangatawan, mahaba ang leeg, magandang forma ng tainga, at karaniwang mayroong wattles sa leeg. Ang may sapat na gulang na ewes o babaeng tupa ay may timbang 40 hanggang 50 kilograms, habang ang may edad na rams o lalaking tupa ay may timbang 60 to 70 kilograms. Ang St. Croix ay mas kilala sa pagkakaroon ng mataas na level ng pagpapares o twinning. Gayon din ang abilidad nitong manganak 2 beses sa isang taon. Ang St. Croix ay may mataas na panlaban sa parasite infection, maamo at mataas ang likas na kakayahang magkalupon. Ang leeg ng ram ay karaniwang natatakpan ng buhok. Ang lahing Katahdin, ito ay kulay puti o maliwanag hanggang matingkad na pagkakayumanggi. Ang Katahdin ay mas maliit, matipuno, at nagpapakita ng natural na paglagas ng mga buhok. Ang timbang nito ay halos katulad ng sa St. Croix. Ito rin ay may magandang dibdib at may malakas, makinis, at malawak na likuran. Sistema ng pagpapalahi o pagpaparami. Ang mas malaking supling ng tupa ay mula sa kombinasyon ng mga lahing St. Croix times Katahdin, kung saan ang St. Croix ay inirekomendang lalaking palahian at Katahdin bilang female parent. Ang mas malaking anak ng tupa ay makakamit sa pamamagitan ng pagbaliktad ng nasabing kombinasyon. Ang pagtataas o pagpapaganda ng lahi ng tupa gamit ang lalaking St. Croix at Katahdin ay nagre-resulta sa mas malaking supling. Pansamantalang ihinto po muna natin ang panunubaybay sa gabay sa matagumpay na pag-aalaga ng tupa at huwag po sana tayong lalayo dahil ipagpapatuloy din po natin ito pagkatapos lang ng ilang mga paalaala. Kaibigan, problema mo ba ang kalamidad na taunang sumisira sa iyong mga pananim? Wes, narito na ang solusyon. Ang 5-in-2 cropping scheme o 5 beses na pagtatanim sa loob ng 2 taon. Posible, kaibigan.
iplinano ang pagtatanim upang makaiwas ang mga pananim sa mga kalamidad kagaya ng bagyo, baha, taglamig at tagtuyot. Magbibigay din ang gobyerno ng mga tulong pinansyal at teknikal. Ganon din ang mga binhing panlaban sa mga masasamang lagay ng panahon, resistant sa tagtuyot, lamig, baha at peste sa palayan. Makiisa at makipagtulungan sa 5-into cropping scheme upang masiguro ang tagumpay ng Rice Self-Sufficiency Program ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA o Department of Agriculture sa inyong lugar. Kilos na kaibigan, ngayon na! Mas marami sanang bigas na makakain kung wasto ang pagpapatuyo ng palay. Ang Department of Agriculture ay patuloy na namamahala ng mga programang tumitiyak sa wastong pagpapatuyo ng mga butil. Isa na dito ang pamamahagi ng mga flatbed dryers at storage facilities sa mga kwalipikadong samahan ng mga magsasaka. Sa tamang pagpapatuyo, siguradong tiyak ang supply ng dekalidad na pagkain, gayon din ang mataas na kita ng ating mga magsasaka. Para sa karagdagang kaalaman hinggil sa post-harvest program ng pamahalaan, sumangguni sa pinakamalapit na tanggapan ng Department of Agriculture. Magbabalik po ang ating palatuntunang magsasakang Pinoy na hatid sa atin ng kagawaran ng pagsasaka dito sa Region 2 sa pakikipagtulungan ng mga iba't ibang sanga ng pamahalaang lokal at ang mga attached agencies ng Department of Agriculture. Makakasama pa rin ninyo ang inyong abang lingkod, kasamang Rod, at ipagpapatuloy natin ang panunubaybay sa isang inihandang gabay sa matagumpay na pag-aalaga ng tupa dito sa mismong rehiyon natin. Ang pagpapakain ang pinakasentro ng operasyon sa lahat ng aspeto ng produksyon o pag-aalaga ng hayop mula sa pagkasilang, paglaki at sa pagpapalahi pagdating sa takdang panahon. Ito po ang sasaklawin ng susunod na bahagi ng naihandang gabay sa matagumpay na pag-aalaga ng tupa dito sa Region 2. Ang feed o pagkain ang siyang nagbibigay ng sustansya sa mga hayop at ang pagbibigay ng mga ito ay tinatawag na pagpapakain o feeding. Ang pagpapakain ang siyang pinakasentro ng operasyon sa lahat ng aspeto ng produksyon ng mga hayop dahil dito nagdedepende ang kanilang kalusugan. Ang pagpapakain ay may tuturing na sining dahil may sinusunod na lituntunin o paraan at agham dahil tinutustusan ng tamang klase at sukat ng ibinibigay na pagkain. Roughage ang pinakaunang pagkain ng mga tupa. Ito ay nagtataglay ng mga sustansyang kinakailangan ng kanilang katawan kapag ito ay sapat at may magandang kalidad. Ang concentrates ay dagdag pagkain kung may kakulangan sa roughage. Ang roughage ay nagtataglay ng mataas na crude fiber at may mababang digestible nutrient. Maaari itong sariwa o tuyo, matured o hindi. Ipinapakain din ito sa mga tupa sa pastulan o kung sila man ay nasa kulungan. Para sa alagang tupa, may dalawang klase na pagkain na pwede natin ibigay. Una sa lahat, yung sinatawag nilang roughage, at pangalawa,
kung uri ng roughage ay hindi gaanong maganda, kailangan natin ibigay ng concentrate. So, ang concentrate ay parang dagdag pakain lamang sa alagang tupa sa mga sitwasyon na ang available na roughage ay hindi magandang klase. Dahil kasi kung hindi maganda yung klase ng roughage, kulang din ito sa nilalaman na sustansyang kailangan ng alaga. Ang forage ay isang klase ng roughage. Forage dahil ito ay kinakain ng hayop. Siya mismo ang nag-gather sa field. Hindi katulad ng ibang klase ng roughage na katulad ng silage. Ang silage naman ay naburong roughage o yung fermented roughage. Ang soilage ay isa ring uri ng roughage na yung medyo murang damo sila. Murang damo, fresh na damo na pinapakain sa mga alagang hayop. Stover ay isa ding uri ng roughage na binubuo ng medyo matured na mga roughage o yung mga damong nanggagaling sa matured na tanim katulad ng pinagpitasan ng mais. Ang fodder naman ay ang kahilintulad nito ay yung pinagpitasan ng mais na ang intensyon ng pagpipitas ng mais nito ay upang gawing nilagang mais. So, yung natitirang parte ng mais na pwedeng ipakain sa hayop ay tinatawag natin stover o roughage from a nearly mature plant. Habang ang stover naman ay roughage from a mature plant o yung kapag pinitas mo yung mais na for grains, for purpose of getting the grains. Trees at saka mga shrubs. Sa damo, lalo na yung pangsuga, ang aming inirekomenda yung humidicola. Ito na nga siya, nasa aking kinatatayuan ngayon dahil ito ay isang damong persistent na kahit natatapak-tapakan, kahit masunog, ay andyan pa rin siya. Isa ring uri ng damo na ginagamit sa cut and carry feeding yung napier. At meron pang dalawang klase, yung sinasabi nilang Ginia grass at dalawang uri ang Ginia grass. Meron yung sinasabing broadleaf Ginia grass at slender Ginia grass. Naman sa legumbre naman, ay merong dalawang pinakarekomendadong klase ng legumbre na pwede natin ihalo sa pagtatanim ng damo na katulad ng humidicola. Ito yung centrosema at stylo. Dahil ito ang mayroon sa kulturan. Sa mga trees at saka mga shrubs, ang pinaka-rekomendado sa ating mga trees and shrub species ay itong Liricia o kakawate. Meron din isang klase ng fodder tree na rekomendado din pero mas inferior sa Liricia, ito yung Indigofera. At yung pangatlong pinaka-rekomendado namin dito ay yung Tricanthera. Ang concentrate o dagdag pakain para sa tupa ay mababa sa crude fiber at mataas sa total digestible nutrients. Ito ay alinman sa buong butil o durog tulad ng yellow corn, commercial feeds, rice o corn bran. Ang mga ito, lalo na ang commercial feeds, ay maaaring pinaghalong feeds galing sa tanim o hayop. Ang tupa ay dapat bigyan lamang ng concentrates kapag hindi sapat at mababa ang kalidad ng forage. Ito ay dapat ibigay sa palahiang nagdadalang tupa at nagpapagatas. Ang winners ay dapat ding bigyan nito upang mabawasan ang bilang ng namamatay na tupa. Ang mga rams na aktibong nagpapalahi ay dapat ding bigyan ng concentrates upang mapataas ang bilang ng kanilang sperm at kapasidad na gumalaw o motility. Ang pre-winners, importanteng magkaroon sila ng sapat na gatas na galing sa kanilang ina. At na importante rin yung unang gatas ng ina, yung kapag panganak ng tupa, importanteng masuso nila yung unang gatas ng kanilang ina dahil ito ay nagtataglay ng mga sinasabi nating antibodies na siyang makakatulong upang lumakas yung resistensya ng kanilang katawan upang labanan ng mga sakit. So kung hindi na kuha ng bagong panganak na tupa, ang sinasabi natin unang gatas na ang tawag sa English ay colostrum, ang tendency nito ay magiging prone sila sa sakit.
After 2 weeks, ang mga sinasabi nating pre-weaners ay dapat na rin turuang kumain ng damo upang nang sa ganon ay ma-develop yung kanilang digestive system at masanay sa pagkain ng damo. Ang importante sa pre-weaners ay yung sapat na dami ng gatas na makukuha nila sa kanilang ina. Kasabay nito ay maganda ring klase ng damo kapag sila ay sinasanay na pakainin ng damo. Sa mga weaners naman, ito yung stage na wala na, hindi na sila naka-depend sa kanilang ina para sa sustansyang kailangan ng kanilang katawan at kailangan na rin nilang makuha yung sustansya sa pasture o sa pamamagitan ng grazing. So, dito yung stage na habang nag-a-adjust sila ay siguro kailangan din natin silang bigyan ng concentrate upang yung pagkawala, matugunan natin yung parang adjustment period na yung pangangailangan nila sa sustansya during the adjustment period na nawala yung gatas. Kasi malaking bagay yung mawawala yung gatas. Sa weaning stage kasi yun yung stage na medyo mamamayat sila pag nawala yung gatas. So kailangan magbigay tayo ng concentrate. Sa lactating use, kailangan natin silang from first day of lactation talagang kailangan nakatutok na meron silang concentrates. Dahil din sa merong dagdag na parang dependent na humuhugot ng mga sustansya ng kanyang katawan na kailangan nating ibalik sa pamamagitan ng pagbibigay ng concentrates. Ito ay maliban sa magandang klase ng damo na ibibigay natin, dapat din natin silang bigyan ng concentrate. Pero sa mga pregnant, dapat nating bantayan yung sobrang pagtaba nila. Lalo na during the early stages of pregnancy, sapat na yung magandang klase ng damo. Hindi natin kailangan magbigay ng concentrates upang maiwasan yung sobrang pagtaba nila at yung magiging dahilan upang sila ay mahirapang manganak. Pero during the later stage ng pregnancy, mararapat lamang nabigyan natin din sila ng dagdag na concentrate sa kanilang pagkain. May sangawis para kadigiti mayat ang magipaset dito magsasakang Pinoy, mabalintayin kagapsat, babayin laing tipanag-text iti dito yung programa. Para kadigiti smart talk and text when red mobile subscribers o sa rendalaing tinumero 0921-763-2251. Ulitin tayo tinumero 0921-763-2251. Para met kadigiti Globe when touch mobile subscribers o sa rendalaing tinumero 0927-863-4080. Ulitin tayo met tinumero 0927-863-4080. Karigito yung numero, tipang iturungan tayo kuma karigiti salsaludsod, suggestion, komento, when anyaman, akayat tayong edanon, ti programa tayo. Naskenmet nga ipakuyog tayo kuma, ti kompleto anagan, kinadress, karigiti text tayo. Ikagumaanan ti programa tayo, amasumpatan at daras, karigiti textyo, Diyos ti agngina. Dito na po muli pansamantalang may hinto ang ating panunubaybay sa pagtatalakay sa matagumpay na pag-aalaga ng tupa mula sa isang ginawang gabay tungkol sa pag-aalaga ng nasabing hayop. May mga mahahalaga pang bahagi ng gabay na ito katulad ng wastong pangangaalaga sa kalusugan ng hayop at pag-iwas ng peste at sakit na pwedeng makahawa sa paghayupan. Ito at ang mga iba pang aspeto ang sasaklawin ng susunod na pagtatalakay dito sa gabay ng matagumpay na pag-aalaga ng tupa. Ang gabay pong ito ay isang video production na sinadyang inihanda bilang isang patnubay sa ating mga kababayang nagpaplanong mag-umpisa ng isang proyekto sa matagumpay na pag-aalaga ng tupa dito sa lambak ng Cagayan. Magpapaalam na rin po pansamantala ang iyong kaibigan kasamang Rod at umiimbita ng muling pagsubaybay natin sa susunod na karugtong ng ating programa dito sa Magsasakang Pinoy, partikular sa matagumpay na pag-aalaga ng tupa tungo sa ikaunlad ng sektor ng pag-aalaga ng hayop na ito dito sa ating lugar. Maraming salamat po at naway ang biyaya at basbas ng Panginoon ay nararamdaman ng bawat isa sa atin sa maghapong ito. Magandang umaga muli.
Mga giliw naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikauunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy!